this video 1:47 AM. Bible reading ulit tayo. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nabubulag-bulagan ang mga tagasunod niya dahil sa mga tinuturo niya. Kaya sinabi niya sa kanila, Hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? Paano pa kayo makita? Paano kung makita ninyo na Paano kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na spirito na nagbibigay ng buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa espiritu at nakakapagbigay buhay. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ito ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang mga trataydor sa kanya. Ito ang dahilan kaya sinabi ko sa inyo, walang makakalapit sa akin malibang ipinahintulot ng Ama. Dagdag pa ni Jesus. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So sa part na to, 'di ba, napakaganda ng sinagot ni Pedro, Simon. Kaya tinanong ni Jesus sa mga 12 apostol, kayo ba, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong 12, pero ang isa sa inyo ay dyablo? So dito alam na agad ni Lord kung sino talaga. Ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Dahil kabilang si Judas at 12 apostol, traidorin niya si Jesus sa bandang huli. So 1:7. Si Jesus at ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan siyang pumunta sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng pagtatayo ng mga hukubol, sinabi ng kapatid ni Jesus sa kanya, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng mga tagasunod mo ang mga ginagawa mo? Dahil walang taong gumagawa ng pagtago kung gusto niyang sumikat. Gumagawa ka rin na lang ng himala, ipakita mo na sa lahat. Sinabi ito ng kapatid ni Jesus dahil kahit sila ay hindi sumasampalataya sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa ngayon ang panahon para sa akin, pero kayo pwede niyong gawin kahit anong oras ang gusto ninyo. Hindi sa inyo napupuot ang mga taong makamundo, ngunit sa akin sila napupuot, dahil inilalantad ko ang kasamaan nila. Kayo na lang ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta dahil hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea.
So, ano kaya yung pista na tinutukoy niya rito? So, dito natin malalaman. Dahil dito, pagkasabi niya nito, nagpaiwan siya sa Galilea. So, hindi sumama si Lord sa pupuntahan nung kanyang mga kapatid na pista. Hindi siya sumama. So, ito sa part na ito, pumunta si Jesus sa pista. Ito na yung pumunta na siya ng pista. Pagkaalis ng mga kapatid ni Jesus, papunta sa pista, pumunta rin si Jesus pero palihim. So hindi pala siya agad pumunta para sumabay sa mga kapatid niya. Baka late na siyang nagpunta doon. Doon sa pista, hinahanap siya ng mga pinuno ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Maraming bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi, mabuti siyang tao, sabi naman ng iba. Hindi, niloloko lang niya ang tao, pero walang nagsasalita tungkol sa kanya ng hayagan dahil takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumunta si Jesus sa templo at nangaral. Namangha sa kanya ang mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi nila, paano niya nalaman ang bagay na ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral? Sabi. So sa part na to, parang tataka na sa kanya yung mga yung mga Hudyo ng pinuno ng Hudyo yung pinuno ng mga Hudyo nagtataka na bakit parang madaming alam si Jesus about sa mga pangangaral about sa Bible. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi galing sa akin ang mga tinuturo ko, kundi nagsugo sa akin. Malalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang tinuturo ko ay galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang ng papurihan. Ngunit ang naghahangad ng papurihan, ang nagsusugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan, ngunit wala ni isa man sa inyo ang sumusunod sa kautusan? Dahil kung sinusunod ninyo ang kautusan, bakit gusto niyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, sinasaniban ka na siguro ng masamang espiritu. Sino naman ang gustong pumatay sa iyo? Sinabi sa kanila ni Jesus, Nagtaka kayo dahil may pinanggaling ako noong araw ng pamamahinga. So, sinabi Lord dito, nagtaka sila dahil mayroon siyang pinanggaling sa araw ng pamamahinga. Hindi ba't inibigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli? Hindi ito nagmula kay Moises, kundi sa nauna pang mga ninuno. At dahil dito, tinutuli niyo ang bata kahit sa araw ng pamamahinga. Ngayon, kung tinutuloy niyo ang mga bata sa araw ng pamamahinga para hindi masuway ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil pinagaling ko ang isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Nagtanong ang mga tao kung si Kristo nga ba ang Kristo. So, may pagtatanong na sa kanya kung siya ba si Lord, iisa lang ba siya o iba siya, ganyan. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gustong patayin ng mga pinuno natin? Pero tingnan ninyo, lantaran siyang nangangaral at walang sinasabi ang mga pinuno laban sa kanya. Baka kinikilala na nila siyang ang Kristo. Pero alam natin kung saan siya nanggaling. Pero ang Kristo na darating ay walang nakakaalam kung saan siya manggagaling. Habang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya ng malakas, totoo bang kilala ninyo ako at kung saan ako nanggaling? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan.
Ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil nanggaling ako sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. Dahil sa mga sinabing ito ni Jesus, gusto na sana siyang dakpin ng mga pinuno ng mga Hudyo, pero walang humuli sa Kanya dahil hindi pa ito ang oras niya. Sa kabila nito, marami pa rin sa mga tao ang sumasampalataya sa Kanya. Sinabi nila, siya na nga ang Kristo dahil walang makahihigit sa mga himalang ginagawa niya. So kahit papaano pala, meron pa rin naniniwala na siya na yung sinugop ng Panginoon na magtubos sa atin sa kasalanan. So meron pa ring mga iilan na naniniwala at meron pa ring mga ilan na hinuhusgahan pa rin si Lord kung sino siya. Inutusan ang mga gwardya sa templo ng dakpin si Jesus. Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya inutusan nila at ng mga namamahalang pari ang mga gwardya sa templo dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, sandali nyo na lang akong makakasama. So, sinabi ni Jesus, sandali nyo na lang akong makakasama at pagkatapos nito ay babalik na ako sa nagsugo sa akin. So, sa part na to, nagbibigay na si Lord ng hudyat na ito na yung huling oras niya sa lupa at magbabalik na siya muli sa Panginoon. Hahanapin niyo ako pero hindi niyo makikita dahil hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So tama to. Totoo yan kasi sa mga tinuro sa amin sa simbahan, sa past na kwento ng mga tinuro sa amin, yung pagkamatay ni Jesus, ultimo yung katawan niya, hindi nakita, walang bakas na nakita sa pinaglibingan sa kanya nung namatay siya. At yun nga, hahanapin siya ng mga tao pero yun na yun, hindi na talaga siya makikita dahil babalik na siya sa Panginoon. Nagtanungan ang mga pinuno ng mga Hudyo, saan kaya niya balak pumunta at hindi raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa mga lugar ng mga Grego kung saan nagsipangalat ang mga kapwa natin Hudyo para mangaral sa mga Grego? Bakit kaya niya sinasabing hanapin ninyo ako ngunit hindi niyo ako makikita dahil hindi kayo makakapunta sa aking pupuntahan? So questionable ito dun sa mga Hudyo na bakit sinasabi ni Lord na hindi nila kayang puntahan yung pupuntahan niya. Syempre malamang hindi talaga sila makakapunta dun kasi yung pupuntahan ni Lord ay nararapat lang yun sa mga tulad ni Lord na banal at karapat dapat na pupurihan. So hindi naman talaga lahat na yung makakapunta doon kung saan si Lord na kung saan siya na talaga namamalagi. So 37, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, nadadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. So dito 'di ba ang ganda ng sinabi niya ni Lord dito. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Sapagkat sinabi ng kasulatan, natataloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. So, dito pa lang yung faith natin ay nakikita ni Lord sa way ng ating sa pamamagitan ng ating mga puso at isipan. So, kung tunay kanyang nananampalataya sa Kanya at pumupuri sa Kanya,
nakikita ni Lord yung heart mo. Sa heart siya tumitingin, tinitignan niya palagi yung mga puso ng bawat isa. Kung totoo tayo na dinadakilan natin at siya at sinasampalatayanan natin siya. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay banal na espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi na naipagkakaloob ang banal na espiritu ng panahon yun dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. So, ito, yung banal na espiritu, never pa palang natanggap natin dahil yung banal na espiritu niya ay hindi pa totally nararamdaman ng lahat dahil wala pa siya sa kanyang kaharian. So simula na nakabalik dun si Lord, tsaka na tayo na nagkaroon ng spirit or ng banal na spirito na nagbumula sa kanya. Ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. So ito yung paniniwala ng mga tao about kay Jesus Christ. Maraming tao ang nakarinig sa sinasabing iyon ni Jesus at sinabi ng ilan sa kanila, siya ang propeta na hinihintay natin. Sinabi naman ng iba, siya na ang Kristo, pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo dahil hindi maaaring manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ng hari ng David, sa lahi ni Haring David, at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Kaya iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan na dakpin siya pero walang humuli sa kanya. Ayaw maniwala ng mga pinuno mga Hudyo kay Jesus. Bumalik ang mga gwardya ng templo sa mga namamahalang pari at mga pariseo na nag-utos sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, bakit hindi niyo siya dinala rito? Sumagot sila, ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita. Sinabi ng mga pariseo, kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ng taong iyon. May nakita na ba kayong mga pinuno o mga pariseong sumasampalataya sa kanya? Sumagot naman ito, wala, mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya. Sumpain sila ng Diyos. Isa sa mga pariseong naroon ay si Nicodemus, na minsang dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ang isang tao hanggat hindi siya nalilitis, at inalam kung ano ang ginawa niya? Sumagot sila kay Nicodemus, taga-Galilea rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makita mong walang propetang nanggaling sa Galilea. Pagkatapos nito, nag-uwian na silang lahat. 1:8. So, 1:8 na tayo. Ang babaeng nahuli sa pangangalunya. So, ito na tayo sa part na to. So, may mga miracle pa rin na ginagawa si Lord dito. Pero ito na talaga yung sa part na siguro ito na yung mga signs na dito na yung papalapit na talaga si Lord na pahirapan na siya, ipako na siya, parusahan siya ng wala naman siyang ginagawang kasalanan, pero sa mga tao ay kasalanan yung pagiging mabuti ng Panginoon at kadakilaan niya ay sa kabila ng lahat ng kadakilaan ng Panginoon ay naging naging masama pa rin sa mga tao at naging masama pa rin yung mga tao at hindi ito nakita ng mga tao kung gaano kabuti si Lord. So, maswerte tayo na nagkaroon tayo ng opportunity na mabasa yung kwento niya, may pamulat sa atin yung mga salita niya, na maintindihan natin yung mga pinagdaanan niya simula nung nabuhay siya sa lupa, kung paano yung mga pagsakripisyo niya, paano niya ibigay yung buhay niya sa atin, na magkaroon lang tayo ng kaligtasan muli at ng mapalapit tayo sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan at pagmamahal sa sanlibutan. Ang babaeng nahuli sa pangangalunya. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng
mga olibo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalon niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli nangangalon niya ayon sa kautusan ni Moises. Ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo?" Itinanong nila ito upang hanapan ng may paparatang laban sa kanya. So, ginamit pala nila yung way na yan para si Jesus ay mahatulan o ng mga Hudyo para magkaroon sila ng masilip silang butas kay Lord, siguro para madakpin na siya, ganun, para hulihin na siya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit sila nagtatanong, kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ay siya ang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig, stop muna pala tayo sa part na to. So, sa part na to, 'di ba, kung nanamnamin mo mabuti yung sinabi ni Lord dito na kasi 'di ba parang yung mga tao sa realidad din na buhay natin ngayon sa panahon natin, 'di ba marami ng pag may nagawa kang kamalian o kasalanan grabe na magsalita yung mga taong nasa paligid natin na sasabihin na tayo na sobrang sama nating tao, makasalanan tayo. Yung ganun ba, yung parang sobrang baba na ng tingin nila. So, ganun din yung nangyari kay Jesus Christ na na parang pati lalong-lalo dun sa babae na sobrang baba ng tingin nila sa babae at sobrang sama ng ginawa nila dun sa babae. Pero si Lord, kung titignan mo si Lord, hindi niya tinignan na ganun yung babae. Kumbaga hindi siya nanghusga ng kapwa niya. Naging patas si Lord na parang meron namang tamang pag judgment sa mabawat isa sa atin. Si Lord, tinitignan niya na as bibigay pa rin siya ng chance na sa bawat isa sa atin na pwede pa tayong magbago, pwede pa nating baguhin yung bawat isa, baguhin yung mga pagkakamaling nagagawa natin. So, sa part na to, tignan mo, 'di ba? Kung titingnan mo, tinanong ni Jesus na tinatanong siya ng mga tao na yung pala kaya nila way nila to para si Lord, masilipan siya ng mga Hudyo na masilip siya ng mga Hudyo at yun yung magamit nilang panglaban para taktin si Jesus. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit sila nagtatanong yung mga tao. Kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ay maunang bumato sa kanya." So, dito sinasabi niya, at muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. So, tama naman nga si Lord, diba? Na parang yung panahon nila, perfecto ba sila? At kung makapag-judge sila ng kapwa nila, ganun na lang, diba? Sa number 9, nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babaeng naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, "Babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis, pero wag ka nang muling magkasala." So, diba dito, tingnan mo.
yan, 'di ba? Sa part na ito, 'di ba? Napakaganda. Nagbigay pa rin ng chance si Lord. Kasi hindi pa ito yung pinaka-judgment talaga eh. Kumbaga, ako kasi nakikita ko, sa nakikita ko para sa sarili ko, nakikita ko sa binasa ko na to, may lines na kinulayan ko na yan, na nakikita ko sa sarili ko na yung sinabi nga ni Lord, na sinabi niya na sa pagbabalik niya, ito yung ito na siguro yung sinasabi na judgment. Yun na yung pinaka-last, na parang siguro wala ka ng opportunity mag-sorry sa kanya, patawarin ka pa niya, kasi ito na yun yun na yung pinaka-last judgment ng pagbabalik niya sa lupa. Pero ito, habang siguro nandito pa tayo sa lupa, ito yung may chance pa tayo habang wala pa si Lord. Binigyan niya pa tayo ng opportunity na magbago kung ano man yung pag-uugali natin na dapat nating baguhin. Yung pag-asa na bigyan tayo ni Lord na lumapit sa kanya at tanggapin yung pinagkakalob niya na buhay na walang hanggan at kaligtasan. Si Jesus ang ilaw ng mundo. So, sa caption pa lang na yan, na si Jesus ang ilaw ng mundo. So, ito yung big fact, malaking marunong ako dun sa fact. Yung ibig kong sabihin dun is, ito yung pinakamalaking malinaw na sagot at magandang katanungan na si Jesus ang ilaw ng mundo. Totoo yan. Kung wala si Lord, wala yung wisdom ng bawat isa, wala yung hope o pag-asa na darating ang panahon na makakalaya tayo sa kahirapan, pagdurusa, pait ng mga pinagdadaanan sa mundo, hanggat wala yung light ni Lord. At kung wala yung mga salita na isinulat niya sa Biblia, hindi natin makikita na kung gaano kahalaga yung pag-asa na binigay niya sa atin. So, dahil sa word niya, sa mga naisulat niya sa Biblia, nagkaroon tayo ng liwanag, pag-asa na maintindihan at maunawahan yung buhay na pinagdaanan niya. At yung patuloy na buhay hanggang ngayon, kahit ito'y nasa libro na at kinukwento pa rin, buhay pa rin yung mga salita niya, na patuloy pa rin nating na nakikita at nagliliwanag sa ating mga puso, mga mata. Sana marami pang tumangkilik ng story ni Lord sa Bible, kasi napaka-amazing ng mga kwento niya. Ang dami niyang milagro na hindi kayang tumbasan ng kahit anumang storybook, maliban nga sa word ni Lord. Ito lang siguro yung napaka-powerful na sandata ng bawat isa hanggang sa pagbabalik niya. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi namumuhay sa kadiliman." So, totoo to. Kasi napansin ko din to kung mapapansin natin na pag siguro talagang faithful ka kay Lord, tapos sinusunod mo yung mga nakasulat sa niya sa Bible, yung nakamulat ka ba sa mga mali, namulat ka sa tama, marirealize mo na matatakot ka nang gumawa ng kasalanan, dahil nahayag na sa yung katotohanan at tunay na gusto ng kalooban ng Panginoon. Kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, "Ikaw lang naman ang nagpapatotoo tungkol sa sarili mo, kaya hindi ka paniniwalaan." Sumagot si Jesus, "Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo, hindi nyo alam
saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. So, this is so big true, guys. Totoo to. Dahil totoo yan. Nung time na nabuhay si Lord sa lupa, wala talagang kaklu-clue yung mga tao na si Lord pala ay magkakatawang tao. At hindi rin nila alam na sa pagkamatay pala ni Lord, may pupuntahan si Lord na napakagandang lugar, na yung ino-offer niya na yun, yun yung sinasabi niyang lugar na pupuntahan niya. Na paulit-ulit niyang sinasabi na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Yun yung tinutukoy dito ni Lord palagi, na kung papansin mo sa buong story niya, palagi niyang binibigkas at binabanggit sa kwento niya yung magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan eh. Ito yung sinasabi niya na palagi niyang sinasabi, dun siya pupunta eh. So tayo parang, kung dahil alam na natin yun, dun kaya ako makakapunta, 'di ba? Parang kukwestiyonin mo rin yung sarili mo, makakapunta rin kaya ako dun? So, hindi nyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa pamamaraan ng tao, pero kayo ay hindi humahatol kanino man. Kung hahatol man ako, ay tama ang hatol ko, dahil hindi ako humahatol ng mag-isa, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Hindi ba't nakasulat sa kautusan ninyo na kapag tugma ang patotoo ng dalawang saksi, nangangahulugang totoo ang kanilang sinasabi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Nagtanong ang mga Pariseo, "Nasaan ba ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilala sana ninyo ako, makikilala niyo rin ang aking ama." Ang mga ito ay sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo, malapit sa lalagyan ng mga kaloob, pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumarating ang oras niya. So ito sa part na to, talagang marami pang gagawin si Lord, kaya parang hindi pa siya kayang dakpin ng mga tao. Tsaka mayroon pa kasing nakalaan kay Lord na mayroon pa kasing dapat gawin si Lord dyan sa time na yun, sa panahon nila, sa panahon ng mga unang mga ninuno natin, na dapat niyang gawin panoon, kaya hindi pa talaga siya dinadakip. Si Jesus ay hindi taga-mundo. So, totoo talaga to. Muling nagsalita si Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, "Aalis ako at hahanapin niyo ako, ngunit mamamatay kayo na hindi pa nagpapatawad ang kasalanan ninyo, at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." So, nakakatakot to, no? Hindi ka natatakot dahil nananakot si Lord. Hindi, kumbaga, ito ang realidad na mangyayari sa atin eh. So, tama si Lord dito eh. Sinabi niya, dahil hindi tayo naging kay Lord, hindi tayo naging loyal kay Lord. Hindi natin ginugol yung buhay natin kay Lord sa habang tayo sa lupa. So sa araw ng huling mga araw, sa mga huling mga araw na sinasabi ng Panginoon, darating na lang, gusto na lang ba natin na dumating tayo sa kamatayan, namatay na lang tayo, yung parang questioning ko yung sarili ko, ganito na lang ba lagi yung buhay ko? Tatrabaho ako, mag-aalaga ng mga anak ko, kakain, matutulog, tapos hindi ko siya kilala, mamamatay na lang ako na hindi ko siya kilala, hindi ko alam yung kalooban niya, dahil hindi ko siya ginustong lapitan o kilalanin siya. So, namamatay na lang ako na hindi niya ako napatawad sa mga kasalanan ko.
universe na lahat na namatay na lang tayo, tapos dumating yung huling yung pagbabalik niya sa lupa, yung mga huling araw na sinasabi niya dito sa lupa. Sa pagbabalik niya, hindi pala tayo makakasama sa kanya. Huli na. Kasi wala na ang chance. Dahil ng buhay tayo, dahil ng buhay ako, hindi ko nagawa ng mabuti yung dapat kong gawin. Tapos saka ako na lang marirealize, dapat ko palang gawin to dahil patay na ako, nandiyan na si Lord. So, siguro ito yung panahon na magkaroon ng pagbabago at makita yung light, pag-asa na binibigay ni Lord, kaya patuloy pa rin akong nabubuhay. Tingin ko ito yung chance na kaya every time na nagkakasakit ako, may healing, may provision, may hope, lahat meron. Dahil ito pa yung gustong ipakita ni Lord, na magliwanag sa mga mata ko at makita ng puso ko, makita ng mata ko yung gusto ni Lord, na bago ako mapunta sa Kanya, yun, kung gusto ko makamit yung sinasabi niyang buhay na walang hanggan, ito yung mga step at mga binigay ni Lord na kasagutan paano makamtan yung pinapangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya? So, kaya nag-usap-usap daw ang mga pinuno ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya? Sinabi ni Jesus sa kanila, kayo'y makamundo at kayo'y makalangit, at ako'y makalangit. Kayo'y makalangit ulit. So dito sinabi ni Lord, kayo ay makamundo at ako'y makalangit. Kaya sinasabi ko, mamamatay ako na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi kayo naniniwala na ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Bakit? Sino ka ba talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus, hindi ba't noong una pa ay sinabi ko na sa inyo kung sino ako? Marami akong masasabi at may hatol laban sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wala akong pinapahayag sa mga tao sa mundo maliban sa mga pinapasabi na nagsugo sa akin at mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. Hindi nila naiintindihan na ang nagsasalita si Jesus tungkol sa Ama. Kaya sinabi ni Jesus, kapag itinataas na ninyo ako na anak ng tao, malalaman ninyo na ako nga ang Kristo, at malalaman din ninyo na ang lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi ko ay ayon sa tinuturo sa akin ng aking Ama. Lagi akong kasama ng nagsugo sa akin at hindi niya ako pabayaang mag-isa, dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Nang marinig ng mga taong sinabi ni Jesus, marami sa kanila ang sumampalataya sa Kanya. So, ito, totoo to. Sinabi niya dito na, lagi kong kasama ang nagsugo sa akin at hindi niya ako pinababayaang mag-isa, dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa akin. So, sa part na to, hanggang dito na lang tayo sa lagi kong kasamang nagsugo sa akin at hindi niya ako pababayaang mag-isa, dahil lagi kong ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. So, totoo to guys, na si Lord talaga ay laging niyang sinasamahan noon yung Kanyang anak nung nandito pa ito sa lupa, ng buhay pa ito.
Dahil nga naman ang kanilang katawan ay isa, so lagi lang naman talaga silang magkasama. So, syempre, dahil siguro tayo din, kung in true life, nagagawa din natin yung kalooban ni Lord, yung word niya, laging buhay sa atin. Totoo yun eh, yung hindi naman literal na sinasabi niya na gumagawa tayo ng buti. Kung tayo mismo, pinapalago na ko siguro yung sarili ko sa kanya, sa pagbabasa ng Bible, lagi ko siyang makikita. Lagi kong maiisip na nandito siya para sa akin. Kasi inaaral ko yung salita niya. Pero kung hindi ako nagbabasa, hindi ko siya makikita eh. Totoo yan eh, na pagka wala kang time sa Bible reading, hindi mo makikita na hindi mo makikita si Lord eh. Kung palagi mong ginagawa yung makamundong ginagawa lang, example, yung puro trabaho ka lang, puro cellphone, ganyan, puro gala, barkada, kaibigan, pakikipamuhay sa natural na pamumuhay ng mga tao, hindi mo makikita yung plans, yung mga salita ni Lord dyan eh. Pero kung talagang binabasa mo yung word niya, tulad neto, nagba-Bible reading ka, makikita mo yung sinasabi ni Lord na kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral mo ng salita niya, dahil makikita mo at mahayag sa mga mata mo yung mga salita niya na buhay at patuloy na buhay hanggang buhay sa atin, at magiging kapayapaan, kapanatagan sa ating mga kalooban kung yung pag-aaral natin ng Biblia ay patuloy natin ginagawa at sinasabuhay. Makikita natin na palagi siyang nandyan, ano man ang kahirapan, pagod, karamdaman, ay patuloy siyang magbibigay ng kagalingan at kalakasan. So, manalangin tayo sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat po sa walang sawang pagbigay ng kagalingan at kalakasan. Naway patuloy mo kaming protektahan ng aking mga anak sa anumang oras at panahon. Gabayan mo kami, tulungan mo kami, Lord, sa aming sitwasyon at kalagayan at kahirapan. Naway iyahon mo kami, Panginoon, sa anumang aming kinakaharap, sa kahirapan ng aming buhay, sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang patuloy na magbigay at mag-provide sa amin, Lord, in your wisdom and blessing, Panginoon. Patuloy namin itong pinasasalamatan at dinadalangin sa iyo. Nagpapasalamat kami, Lord, sa mga oras na palaging nandyan ka, na kami ay nakakasurvive sa aming mga kinakaharap, pangangailangan. Patuloy ka nagpo-provide sa amin. Maraming salamat po, Lord, Panginoon, sa mga ginagamit mo sa mga taong nakapaligid sa amin. Especially, Lord, sa aming mga financial needs. Kayo po ang mag-provide sa amin sa mga upa namin sa bahay, sa kuryente, at sa iba pa, Panginoon. Sa pagkain namin, Panginoon, na sobrahan mo, Lord, yung aming mga pangailangan, lalo na, Lord, sa pagkain ay kami kinakapos, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na maradagdagan yung pangangailangan namin, Panginoon, dahil sa aming nababangkita lang, Panginoon. Maraming salamat pa rin po, Lord, sa blessing na meron kami nakakasurvive sa anumang hirap ng aming buhay. Ito ay patuloy namin pinasasalamat, pinupupurihan at dinadalanginan sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray, Lord. Amen.